Katatapos lang natin, 'di ba? Fiona na lang ang itawag niyo sa akin. Baka kasi mapanood ng asawa ko. Lagot ako doon. Katatapos lang kasi namin gusto niya na naman. Fiona, sabi mo iihi ka lang. Ba't ang tagal mo? Iyan ang pagtawag niya sa akin mula sa kwarto dahil nasa CR ako noon. Oo na, Jobert, papunta na. Sagot ko sa kanya habang nagmamadali ako. Ano ka ba? Pang-apat na natin ito, 'di ba? Iyan ang sermon ko sa kanya. Pero ito ang gagawin niya sa akin kapag sasagot ako ng pabalagbag. Halika dito at isusubsob niya ako sa simento habang gumagawa siya sa baba. Ano ba, Jobert? Iyan ang sigaw ko sa kanya. At sasagutin niya naman ako ng, huwag kang magreklamo, gawin mo na lang ang gusto ko. Tumatahimik na lang ako para kumalma na siya. Masakit na kasi ang pisngi ko na nakasubsob sa simento. Okay lang sana sa higaan niya ako isubsob. Tapos sobrang lakas pa ng 1-2, 1-2 niya sa akin. Kapag una pa lang, nagpahinga na ako ay pagbalik ko gagamitin niya ang pinakamalakas niyang teknik. Akala ko nga mababalian ang bewang ko sa sobrang lakas niya. Minsan naman, pagdating ko pa lang galing trabaho, agad-agad niya akong niyayaya kahit pagod na pagod ako at wala pang linis. Wala siyang pakialam kung may mga buha-buhangin pa at malagkit pa. Talagang hinihigop niya ang sabaw anuman ang mangyari. Lahat ata ng di pa nararanasan ng iba ay ipinaparanas niya sa akin. Minsan, kapag nasa kusina kami, yung isang paa ko ay nasa lababo at ang isa nasa mesa naman at dahan-dahan niya itong inuusog para mag-flat talaga ang split ko. At ang matindi, kapag nagbabawas ako ay bigla na lang siya pumapasok at iniaangat ako kahit na di pa ako tapos. Agad niyang pinapa-insert ang poste kahit na amoy ko pa ang di ko nabubuhusan na bawas. At di lang yon, nauupo siya at iniaangat niya ako at ibinabagsak sa poste. Para siyang uminom ng ginkgo biloba. Ganon siya kagaling at kasipag mag-ana sa akin. At pagdating sa kwarto naman ay gusto niya tuloy-tuloy, ayaw niya ng pabangon-bangon o papunta-punta ako sa CR. Kapag gabi gusto niya tuloy-tuloy lang. Ewan ko ba kung bakit hindi siya tulad ng iba na kapag natapos na sa isa ay nagpapahinga na. Siya kasi minsan 5 oras bago magpakawala ng itinatagong latak. Ako naman ay talagang ubos na ubos na. Iba na talaga sa pakiramdam ko kasi may mga punit-punit na sa gilid. At gasgas na rin ang dinadaanan. Okay lang sana kung hindi malaki ang poste pero hindi eh. Hindi siya pinagkaitan ng ugat. Pipino talaga ang poste at sobrang healthy. Kaya kapag ginagawa na niya, sobra talaga ang sigaw ko ng aray. Tama na. Ganun talaga ang sigaw ko. Di ko na iniisip ang hiya. Lilipas din kasi ang mga nakapansin o nakarinig. Basta ginagawa ko lang kung anong nararamdaman ko. Kung minsan para wag ako mag-ingay ay may towel talaga akong baon at kagat-kagat ko ito. Mahigpit. 2 taon na kami kaya nasa 2 taon na rin kaming ganito lumaban. Sa kanya parang sanay na siya. Wala nang kung ano-ano pang simula. Lahat ng oras na bakante sa bahay ay yun ang ginagawa namin. May pagkakataon pa tuwing malapit na siya ay ibang butas naman ang binibisita niya. Napapaiyak talaga ako kapag doon na siya nakafocus. Dahil wala siyang preno. Talagang inuubos niya yung poste. Palagay ko nga napapaatras na talaga yung mga nasa loob ko. Minsan na itatanong ko, ako lang ba ang ganito? Paano kaya yung ibang mag-partner, ganito rin ba kaya sila? Marami akong napapanood na ganito pero sa sites na yon at scripted pa. Pero itong sa amin, sariling galaw lang at walang ibang ginagaya. Kinaumagahan, puyat na puyat talaga ako dahil na rin sa inuubos niya ata ang gabi ko. Dumating na rin ang pagkakataon na kahit sa daan ay gusto niya na rin. Pag sinusundo niya kasi ako galing sa trabaho ay madilim talaga ang dinadaanan namin. Maraming sulok, mga pahingahan, mga bahay na walang tao. Minsan na lang siyang tumitigil sa gitna ng biyahe at hinihilang niya ako at doon niya naman ginagawa. Parang kakaiba na ito para sa akin. Na kapag tinawag siya ng ganong pakiramdam, ay pagbibigyan niya talaga ang sarili niya. Noon, naalala ko, ayaw na ayaw ko talagang makarinig ng mga kwentuhan tungkol sa ganito.
Ang gusto ko lang ay yung mga bagay na pang-araw-araw. Ngayon nakikita ko na mga ginagawa ng iba. Marami talaga akong pinagbago simula nang makasama ko ang live-in ko na si Joel. Iba siya sa nakaraang kong boyfriend. Ang tawag ko nga minsan sa kanya ay unlies. May minsan naman ay nagkukwentuhan kami tungkol sa ginagawa niya. Ang paliwanag niya kung bakit ganun siya, normal lang daw yon sa magpartner. Ang iba daw kasi puro control na lang kasi maraming iniisip sa buhay. Siya, hindi raw ganun. Kapag nakaramdam siya ay pinagbibigyan niya ang sarili niya. Siyempre, damay ako kasi sa akin naman talaga ibinubuhos lahat yon. May minsan laki na rin ako sa kanya kasi sa akin niya lang ginagawa yon. Hindi na siya nagdadagdag pa. Unti-unti ko nang natatanggap na gano'n ang partner ko. Sinasabayan ko ng trip niya na dati ay panay tanggi talaga ako, pero kahit ganoong tanggi ko naman ay di pa rin umuubra sa kanya. Hindi lang yan. Dumating na rin ang pagkakataon na mahilig na rin siya gumamit ng mga nabibili online. Mga iba't ibang pang pakiliti. Ewan ko ba ay sapat naman yung sa kanyang dala. Pero gusto niya, meron siyang pang na yun ay hawak-hawak niya. Yun ang ipinanglalaro niya habang ako naman ay kumakain ng masarap na tender juicy. Gusto niya gumagana lahat. Iniisip ko rin minsan kahit isang gabi ay magpahinga naman kami. Pero nabigo lang ako, walang gabi na walang lahat ay punong-puno ng ligaya. Napakasaya niya sa araw-araw, napaka-energetic niya. Na para bang walang ginagawang kakaiba kapag gabi. Siguro yun talaga ang talent niya, ang gumawa ng maraming moves. Madalas niya ring masahihin ang tinapay. Ramdam ko nga na lamog na. Araw-araw ko tinitingnan sa salamin. Iniisip ko baka namumula na or kung ano na, baka naman nagkukulay ubi na. Pero hindi naman sumusuko ang papaya. Kahit na kung hawakan niya ay super gigil na talaga. Kapag mag-isa ako, pinag-iisipan ko talaga ang mga ginagawa niya sa akin. Naiisip ko, ganito na pala ang buhay may ka-live-in. Kapag uuwi, ayun ang gampanin. Kaya naman ako binago ko style ko sa work. After ko mag-out ay dumidiretso na ako sa comfort room para hugasan ang dala ko. Alam ko kasi pagdating ko ay sabak na naman. Ako rin kasi ang nangingilag kapag ramdam ko na hindi ako handa. Nung mag 3 years na kami, sanay na ako sa gawa niya. Tinutumbasan ko na rin ang mga gawa niya. Lahat ng moves na alam ko gusto niya, una ko nang ginagawa ito. Nang ginawa ko yun ay mabilis na siyang napapagod. Talagang minsan naririnig ko sa kanya ang salitang, bukas na naman. Akala ko ay ganun pa rin siya kahit ginagalingan ko na. Nakuha ko na ang sekreto sa kanya. Dapat galingan ko para hindi na siya maghanap ng ikalawang labanan. Kaya nakakahinga-hinga na ako ng maluwang nang mahanap ko ang kahinaan niya. Kaya pala dati ay talagang masigabo siya sa labanan ay dahil na rin sa nakukulangan ko sa galaw. Kaya ngayon malinaw na ang mga usapang bed namin. Walang nagkukulang, walang naghahanap kasi pareho na kami ng todo bigay. Ibinubuhos namin lahat ng lakad namin kapag ginagawa namin yon. Para na itong bahagi ng oras namin na tulad ng pagkain, na kapag nagutom ay dapat kumain. Kapag gusto ay walang urungan at kapag nasa labanan ay walang kontrol. Pero kahit na ganoon kami ay tuloy-tuloy pa rin na walang ibinubunga ang gawa namin. Naisip ko dahil na rin siguro sa lusaw na talaga pareho ang mga juice namin. Minsan nga sa kanya ay isinglinaw na ng tubig dahil panglima na sa kanya bago siya tumitigil. Yun siguro ang dahilan kaya wala pa rin kaming inaalagaan. Siguro kapag nakatiming ay pagsasabihan ko na lang na magpahinga kahit isang gabi para maging healthy ulit ang mga maliliit na bubuwet na magtatagpo. Nitong mga nakaraan lang ay nakakapagpahinga na kami ng isang gabi kaya malamang magbubunga rin ang ginagawa namin.